Hello, so today we're going to talk about use substitution using trigonometric identities, integrals rather. So first, let's talk about how to memorize the integrals of each identity. Okay, so let's first discuss about, so where's my mouse? So um, let's first discuss about how to distinguish between the cosine u du. Okay, so let's just write it down first as a means to check. No? Tapos sine yun naman. Sine u du equals negative cosine u plus c. So ito yung kapag kinuha mo yung derivative ng sine u plus u, ang teka, balikan natin yung kulay. Sikat mo. Toolbar. Ayun. So kapag wait lang. So ito ay yung derivative ng sine u. Tapos ang integral naman ng cosine u ay sine u. Pero nakakaito siya kasi minsan nagiging negative yung isa, minsan nagiging positive. So ano po ba yung palatandaan natin dyan? So yung palatandaan natin dyan is yung gagawa tayo ng Cartesian plane. So ito yung y axis, ito naman yung x axis. Okay, so yung x axis natin siya ay cosine x, cosine siya. Ating y axis naman ay sine, no? So kapag tayo ay nagdi-differentiate, siya po ay clockwise. So ito ay differentiate. Okay, susulat ko lang, differentiate. Tapos kapag integration naman, siya ay counterclockwise. So integrate. Okay, so let's see. So y cosine, titingin kayo dito sa part na to. Tapos yung cosine naman ay titingin kayo sa part na to. So huwag nyo ilalagay itong cosine sa negative, itong sine naman huwag nyo naman ilalagay sa baba. Okay, so let's see, ano yung derivative ng sin x? Okay, ano ang derivative ng sin x? So ang gagawin nyo lang dyan is susundan nyo yung clockwise direction. Okay, so following clockwise direction, it landed on positive cosine x. So ang ating derivative is cosine x dx. Diba? Ngayon, ano naman ang integral ng sine? So ang integral ng sine, x dx is equal to what? So pag integral naman pa counterclockwise, so pag ganito yung direction. Okay, so the answer is negative. Since it's on the negative side, negative cosine x plus c. So yun, parehas siya dito, parehas siya dito at dito. Okay, ngayon sige, erase muna natin lahat. Tiga, erase, tapos crop natin. Delete. So gets naman yun. Paano naman kapag cosine? So pag cosine naman,
gagawin natin, kapag differentiate clockwise, so mula dito, tapos pa clockwise direction, so ulitan natin yung kulay, pa clockwise direction. So ang derivative ng cosine x ay ang derivative ay negative kasi pag-landing sa negative, so negative sine x dx. Ngayon, ano ang integral ng cosine x dx? Ang integral, since counterclockwise, pag ito yung direction mo, okay? So magiging positive sin x plus c. Okay? Ngayon, ang susunod naman natin pag-usapan ay paano i-memorize yung mga titawag natin na double. So I would like to name this as double functions, no? So let's see ano tutukoy natin sa double functions. So ang double, yung mga dalawa, secant squared u du is equal to what? Tan u plus c. Tapos meron din tayong double ng cosecant squared u du is equal to, sige, bukayin naman natin to, tan kalat, so na lang excited, cosecant u, tapos meron din tayong secant u tan u du, and then finally meron din tayong cosecant u tapos cotangent u du. So ang palatandaan ko lang dyan ay gagawa ko ng box. So gagawa muna tayo ng box. So naglalagay natin sa box. So sa first row lalagay natin secant, tapos right arrow, secant ulit, tapos left arrow, tapos tan. Ganon din sa baba. So kabaliktaran yung mga inverse naman nito. So cosecant, tapos negative, don't forget the negative sign, cosecant, and then the cotangent. And then let's box this. So ano ba yung integral ng secant squared u? So ang integral ng secant squared u ay tangent, diba? So paano yun? So ang gagawin nyo lang is to start from this side, tapos bilangin nyo kung ilang beses yung binanggit yung secant, which is dalawang beses, so cancel. So ang natira going to the right side is tangent. So lagay mo tangent u plus c. Paano naman kapag cosecant squared u? So again, start from this side, tapos cancel kasi dalawang beses binanggit yung cosecant sa integrand, and then ang natira ay yung negative, tapos yung cotangent. So negative cotangent u plus c. Paano naman kapag secant u times tan of u du? So binanggit yung secant u, binanggit yung tangent, so cancel mo ang dalawa. So cancel mo yung dalawa, and then ang natira ay secant. So ilagay mo secant u plus c, no? And then finally yung cosecant u naman sa cotangent u. So yung cosecant u binanggit, ang cotangent binanggit din, so natira ay negative cosecant. So ganun lang siya kadali. So all came from
the same box. All came from the same box. Okay. So, we got that. So, copy-paste ko lang to. Okay, wag na mag-copy-paste. Ganyan na ulit natin box. So, ngayon, ang gagawin natin ay yung mga single naman. So, suot natin single. Yung mga single, mayroon tayong ln, tapos may mga absolute value sign tayo. So, ang una natin gagawin is to, of course, identify what are those, diba? So, ito yung mga secant u, du, integral nan, din ang integral nito, ano rin ang integral ng tan u, du, tapos yung cotangent, no? Cotangent u, du. Okay. So, isulat natin yung the same box. So, the same box, secant u, secant tan, tapos yung cosecant, okay, tapos negative cosecant, tapos cotangent. Okay. Okay, from this box, tandaan kapag single, may ln. No? So, susunod na natin ln. ln. So, ilang beses binanggit secant u? Isa lang. So, cancel mo yung isang secant u. Ang natira ay dalawang, no? Secant u tsaka tan u. So, lagyan mo ng absolute sign. Secant u plus tan u. Okay, plus c. So, yung isa pa nyo pang tatandaan dito ay kailangan i-add mo yung dalawa. So, add, no? Yan yung isa pang tatandaan nyo sa shortcut natin na ito. So, isipin nyo, hindi nyo kailangan mag-memorize. O kaya na naman sa cosecant. So, cosecant naman, ilang beses binanggit yung cosecant? Isa lang. No? So, cancel mo isa. Ang natira, negative cosecant plus cotangent, no? So, lagay mo natin yung negative sa labas. Tapos, ln. And then, cosecant u. Cosecant u plus cotangent u plus c. Okay? Paano naman pag tangent u? Pag tangent u naman, titingin ka lang sa kaliwa. No? So, dito sa dalawa, ang ginawa natin is, kung ano natira, i-add natin. Pag tangent u naman, saka cotangent u, titingin ka sa kaliwa. Okay? So, ano ang kaliwa? Nasa kaliwa ng tan? Siyempre, yung secant. So, ln ng absolute value ng secant u plus c. Ano naman yung para sa cotangent? Sa cotangent naman, negative CSC. So, negative ln CSC u plus c, which is also equal to ln ng sin u plus c. Ngayon, ang subukan natin kung paano gagamitin yung mga ganyan sa ating integration process using u substitution. So, bibigyan ko kayo ng sample problem. So, let's say I want to integrate sine of 20x, 20 times x dx. So, identify what's u. So, ang u natin ay 20x. Kasi nga, yung mga given ay sin u, diba? So, yung u natin, yun yung any
function of x or function of any variable. Diba? So u equals 20x, and then our du is equal to, of course, the derivative of a variable x raised to 1. Ang derivative na ay 1. Tapos, yung coefficient walang babaguhin doon. So, 20 dx. Wala namang 20 sa integrand, so ibababa mo siya by dividing both sides by 20. Okay? So, moving down. So, yan. Meron kang 1 over 20, no, kasi constant multiple rule, and then sin u du, and then 1 over 20. Okay, so ano yung integral ng sin u? So, gagawa ko ng Cartesian plane, diniscuss natin kanina. So, y is our sine, y-axis is our sine, and the x-axis is our cosine. So, kapag integral, again, counterclockwise. So, ano yung counterclockwise? From this one, moving down, so we have negative cosine. So, negative cosine of u plus c. Ngayon, ilalagay mo yung 20x sa u. So, our final answer is negative 1 over 20 cosine ng 20x plus c. Okay. So, next problem. Okay. Our next problem is integrating secant squared, let's give it a function, 1 minus 2y dy. So our u is 1 minus 2y du, yun yung derivative ng u, so negative 2 dy. Wala namang negative 2, ang meron lang ay dy, so di-divide natin both sides by negative 2 para makancel tong negative 2 sa dy, and then we're left with that. Okay, so ibahin ko lang kulay, move down. Okay, so constant multiple rule, lalabas yung negative 1/2, and then meron kang secant squared u du, and ano naman ang integral ng secant squared u. So let's make that box. Okay, so and then secant, of course, this will be your favorite chart. CSC, negative cosecant, and then negative cotangent, no? So, yawn. Now, all you need to do is to look at this side. How many times secant appeared in the integrand? Dalawang beses. So, cancel. And then we're left with tan. So, the integral of secant squared u is negative 1 over 2 tangent of u plus c. So now our final answer is negative 1/2 tangent ng, of course, substitute back
d1 minus 2y. So 1 minus 2y plus c. And this is our final answer. Okay?